Hoy bata, marami ka namang pwedeng scam. Bakit mo naisipang magpanggap na manugang na tinitira sa bahay ng asawa? Matriarka, huwag mo akong hihimayin. Kung hindi nyo tatanggapin ang kasunduan sa kasal noon, okay lang. Pero bakit mo sinasabing nanloloko ako? Ano ang tawag mo sa akin? Matriarka naman, may mali ba doon? Akala mo ba ang titulong matriarka ay pwedeng banggitin ng isang tulad mong pulubi? Kahit ang maging manugang ng pamilyang Liang, tingin mo ba ang isang tulad mo ay karapat-dapat? Tui, Napakababa naman ang tingin mo sa ibang tao. sinong tinatawag mong aso? Isang pulubi na gaya mo? Lakas ng loob na lumaban dito? Nakakadiri ka. Matriarka, nakikita kong masyado ng mataas ang lagnat mo, balisa ang kalooban mo, at ang galit ay umaabot na sa puso mo. Ingat ka, at baka bigla kang mawala na. Minumura mo ba ako? Mga tauhan, parusahan ng lalaking iyan, pahirapan niyo siya at itapon sa aso. Matriarka, sinasabi ko lang ito dahil malapit na akong maging manugang ng pamilyang Liang. Nagpapaalala lang ako ng maayos. Desidido na ba talaga ang pamilyang Liang na talikuran ng utang na loob? Nandiri ako sa iyo. Ang isang gaya mo ay nangangarap ng gising? Kahit pa maging walang utang na loob ang pamilyang Liang, anong magagawa mo? Kayong sa pamilyang Liang, huwag nyo masyadong hamakin ang tao. Lakas ng loob mong gumulo sa pamilyang Liang. Gusto mo na bang tapusin ang lahat para sa iyo? May gana kang gumulo rito sa pamilyang Liang. Talaga bang hinahamon mo ako? Narito na pala si Ching Cheng. Paumanhin sa nakita nyo, bigla na lang, may dumating na malas sa bahay. Matriarka, ang kasunduan sa kasal sa pagitan namin ni pamilyang Liang at ni Binibini ay itinakda ng aking guro at ng puno ng pamilya. Kung nais ninyong kanselahin ito, pakiusap ay hayaan nyo ang puno ng pamilya na makipag-usap sa akin ng maayos. Kasal? Isang hamak na pulubi? Na nais na pakasalan si Yuxin? Ang buhay ay parang gulong, ngayon ay nasa ilalim, bukas nasa ibabaw. Napakahirap mamalimos, ngunit hanggat buhay ay may pag-asa. Tandaan ninyo, huwag ninyong hamakin ang isang mahirap na binata. Ilang beses ko na yan narinig. Ngayon, sasabihin nyo na huwag hamakin ang binata at sa ilang taon pa na wala pa ring narating, ay huwag namang hamakin ang lalaking walang silbi. Lilipas muli ang ilang taon, huwag naman daw hamakin ang matandang mahirap. Hanggang sa tumanda ka, ang reklamo pa rin ang maririnig sa'yo. Siguro naman, hahayaan kang apihin ng ibang tao hanggang sa huling sandali ng buhay mo. Sa oras na iyon, wala na siguro ang sasabihing mahirap ka. Tutal, ang wala na ay iginagalang naman. Kayo, Ha 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 ha. masyado kayong bulag sa katotohanan, huwag kayong magsisisi. Hoy bata, kung talagang gusto mong pakasalan si Yusin, pumunta ka sa pinto sa kaliwa. Anong gagawin ko doon? May banyo roon, ipinapayo ko. Natingnan mo muna ang iyong sarili, kung bagay ba sa iyo ang hinihiling mo. Ha 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 ha. Sinasabihan mo akong tingnan ang sarili ko sa salamin? Sige, pero bibigyan din kita ng ilang payo. Ano ang gusto mong sabihin? Nakikita ko, mukha kang blooming, mamula-mula ang iyong mga pisngi at kumikinang ang iyong mga mata. Maaaring, darating na ang iyong pag-ibig o kaya naman. Nakikita ko na parang nagbabaga ang iyong katawan gabi-gabi at hindi ka makatulog ng maayos, di ba? Paano mo nalaman? Puro kakalokohan. Kalokohan man o hindi, alam mo ang totoo sa iyong puso. Ang lihim na ito marahil ay mahirap ibahagi sa ibang tao. Tuwing hating gabi, siguradong lalong hindi mo ito matiis. Kung, Tumahimik ka. Mayroon akong sariling paraan para ayusin ito. hehe, ang mga pansamantalang lunas mo ay parang lalong nagpapalala ng sitwasyon. Ang iyong pamamaraan ay hindi tatagal at hindi solusyon. Hindi mo ba napapansin na kamakailan ay mas mahirap ng pigilan ang mga pagnanais sa iyong loob? Ching Cheng, ano ang ibig niyang sabihin sa mga salitang iyon? Matriarka. Siya. Nagsisinungaling lang po siya. Hoy lalaki, kunin mo ang perang ito at umalis ka na. Lumayas ka ng napakalayo. Matriarka, nakikita ko sa mansyong ito na mali ang daloy ng enerhiya, lumalabas ang kamalasan, kaya ang puno ng pamilya ay laging may sakit. Ang perang ito, itago nyo na lang para sa gastusin sa pagpanaw. Haay. Iho, hinahamon mo ang iyong kapalaran. Iwan mo rito ang kasulatan ng kasal. Mananatili ako sa lalawigan ng Jiang sa loob ng 3 araw. Kung ang inyong pinuno ay biglang magkaroon ng malubhang karamdaman, maaari kayong pumunta sa akin para sa tulong. Ang katawan ng ating Yusin ay talaga namang napakaganda. Halika. Patingin nga ako kung mas lumaki pa ba ito. Ching Cheng, mas lalo ko nang nagugustuhang pakinggan ang mga sinasabi mo. Sa tingin ko, nahuhulog na ang loob ko sa iyo. Ang mga pangkaraniwang tao at ang pagmamahala ng iba ay para lamang sa pagkakaroon ng anak, pero naniniwala ako na sa ating dalawa ang tunay na pag-ibig. Babae, naghahanap ka ng gulo? Naghahanap nga ako ng gulo. Sige na, gawin mo na. Sige, tingnan natin kung paano ka ng ate na gaya ko tuturuan ng leksyon. Diyos ko, anong klaseng kaguluhan ito? Napakalaswa. Napakalaswa talagang tingnan. Liang Yusin, lumabas ka riyan ngayon din. Liu Chingcheng, may sakit ka. Totoong may sakit ka. Ako, Tila,
May kakaibang kakayahan nga ang lalaking iyon. Anong lalaki po? Anong kakayahan? Isang munting manloloko, wag mo na siyang intindihin. Subalit, Liu Qingcheng, ang sarili mong problema ay hindi mo nare-resolba. Bakit kailangan mo pang impluensyahan ng masama ang aking si Yusin? Mahal na Lola, hindi po ito kasalanan ni Ching Cheng. Talagang humahanga lang po kami sa isa't isa. Pitoy, humahanga sa isa't isa? Pareho kayong babae. Paano nyo ito? Paano nyo ito nagagawa? Balak nyo talaga akong parusahan sa galit. Mas mabuti pa rin iyon kaysa sa mga lalaking walang silbi. Walang galang, walang babaeng hindi nag-aasawa. Ang tungkol sa pagpapakasal mo, paulit-ulit na itong minamadali ng ulo ng pamilya. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Lola, ayoko pong magpakasal. Nagbitiw na ng salita ang leader. Kung ikaw ay hindi makakahanap ng angkop, ay itatalaga ka na niya sa iba. Si Young Master Lee, mula sa Lee Group, ay matagal na ring humihingi ng kamay mo para sa kasal. Mahal na Lola, Tumahimik ka. Ang bagay na ito ay tapos na. Ang desisyon ng leader, walang mangangahas na bumago. anong gagawin natin? Ako. Ang kalagayan ng katawan ko hindi pa naaayos. Dalhin mo ako sa opisina. Doon na natin ito pag-usapang mabuti. Hay? Ang magpakasal sa babae ay puro problema lang. Master, hindi ko intensyong suwayin ang kasunduan sa kasal, pero ayaw lang talaga nila sa atin. Tara na, bumalik na tayo sa bundok. Bata, kapag hindi ka nag-asawa at nagkaanak, at hindi mo pinarami ang ating angkan, parurusahan kita ng malala. Sige na. Bibigyan ko ng isa pang pagkakataon si Pamilyang Liang. Kapag bumaliktad ang mangkok, maghihintay pa ako ng 3 araw. Kapag nakatihaya ito ay babalik na ako sa bundok. At kapag tumayo ito ng patayo, hahanapin ko na si Miss Liang. Talaga bang nangyari ito? Tila ba ang tadhana ay gusto talaga akong maging isang lalaking nakatira sa pamilya ng asawa? Bilis tingnan nyo, may isang baliw rito. Hoy! Hindi ako baliw, pero sa nakikita ko sa iyo, miss, tila hindi maganda ang daloy ng enerhiya mo. Hindi ba madalas na hindi regular ang dalaw mo at sobrang sakit kapag meron ka? Sintomas yan ng irregular menstruation, halika rito at gagamutin kita. May sakit ka sa utak, pati buong pamilya mo. Hay! Ang mga babae talaga ngayon, ayaw pasabi kung may sakit, ayaw ring pahipon ng binti. Iba na talaga ang mundo ngayon, iba na talaga. Miss Liang, maghintay ka lang. Parating na ako para pakasalan ka. Ang tanging lalaki na maaari akong hawakan ay ang magiging asawa ko. Ay naku, itong si Yusin. Sa ganda at sa hubog ng katawan na ito, hindi ko alam kung sinong hamak na lalaki ang makikinabang dito. Liang Yusin, bumaba ka na at sunduin ang asawa mo. Liang Yusin, bumaba ka rito at sunduin ang iyong asawa. Anong ipinagsisigaw mo rito? Pagsigaw? Tinatawag ko lang ang asawa ko. Naghahanap ng asawa? Sa itsura mong iyan, may asawa ka na? Kahit nga ako wala pang asawa, huwag kang gumawa ng gulo rito, umalis ka na, kung hindi. Akala ko ba ang mga tao sa lungsod ay may respeto? Naghahanap lang naman ako ng asawa pero mukhang gusto mo pa akong saktan. Liang Yusin. Tumahimik ka sabi. Gusto mo bang parusahan kita? Huwag kang gumawa ng gulo rito. Kilala mo ba kung sino si Liang Yusin? Basta ka na lang sumisigaw. Asawa ko siya. Ipinakasal kami ng mga magulang namin noong bata pa. Mayroon kaming kasunduan. Hoy, Totoy. Nagbabalak ka bang mang-scam dito? May pa-marriage contract ka pang nalalaman? Si President Liang ay si Pamilyang Liang na panganay na dalaga. Ang pinakamagandang babae sa buong probinsya ng Jiang, ang presidente ng Liang Group. Tapos ikaw, pinagkasundo simula pagkabata? Totoong pinagkasundo po kami noong bata pa. Ang guro ko at ang lolo niya. Ang gumawa ng kasunduan na iyan noon. Heto, tingnan nyo. Totoy, itago mo na iyang gamit mo. Lumayo ka na dito habang maaga pa, bago pa maging huli ang lahat. Hindi ko pa nga nahanap ang asawa ko, bakit ako aalis? Bata, nililigtas ko lang ang buhay mo. Sino ba sa buong probinsya ng Jiang ang hindi nakakaalam na si President Liang ay tanging para kina Li Shikai at Young Master Li lang? Lahat ng nagtatangkang manligaw kay President Liang, kung hindi na baldado ay napapahamak. Kapag nilabas mo iyan, siguradong wala ka ng kawala. Wala akong pakialam sa Young Master Lee o Young Master Wang na iyan, basta huwag nila akong pigilan na mahanap ang asawa ko. Lumayo ka sa akin habang sumisigaw ka, dahil baka madamay pa ako kapag naparusahan ka na nila. Ikaw! Sige. Liang Yusin, bumaba ka na rito at sunduin ang asawa mo. Talagang may mga taong malakas ang loob na istorbohin si Yusin. Binaliwala niyo lang ba ang mga sinabi ko? Damuho ka. Sabihin mo, handa ka na bang maparusahan? Probinsyano, magsalita ka. Paano mo gustong matapos ang lahat? Sino ang tinatawag mong probinsyano? Ikaw ang tinatawag kong probinsyano. Hoy bata, ang daldal mo masyado. Ngayong araw ay isa-isa kong bubunutin ang mga ngipin mo. Hawakan niyo siya.
Tinuruan ako ng guro ko na maging mapagpaumanhin hanggat maaari. Paalisin mo na sila ngayon din para hindi ko kailangang manakit sa inyo. Pwe, sa buong probinsya ng Jiang, ang taong makakasakit kay Li Shikai ay hindi pa ipinanganak. Tapusin siya. Sandali. Sabi sa akin ng guro ko, kapag sobra na ang pang-aapi, hindi na dapat magtiis. Hoy bata, takot ka na ba? Bibigyan kita ng pagkakataon. Gumapang ka rito at sumigaw ng 3 beses na, Lolo, patawad! At palalampasin ko na ang kahangalan mo. Sabi ng guro ko sa akin, huwag kang mang-away kung hindi ka inaaway. Pero kapag inapi ka ng iba, dapat mong tapusin ang lubusan ng problema. Gusto mo talagang maparusahan. Halika rito. Hayop ka. Kung pinapapahamak ka ng guro mo, pagbayarin na siya ngayon din. Walang hiyang bata, pinapatapos ka na ng amo mo. Tapusin niyo siya para sa akin. Sino ang naglalakas loob na hawakan ang lalaki ko? Yuxin, inamin mo na rin sa wakas na lalaki mo ako. Napakasaya ko naman, hindi ako handa sa ganitong pag-amin. Masyado kang prangka. Nasaan ang kasunduan sa kasal? Ipakita mo sa akin. Binigyan na kita ng pagkakataon na umalis. Ipapakita ko sa iyo kung gaano mo ipapahiya ang sarili mo. Yuxin, huwag kang magpapaloko sa kanya. Loko? Nakasulat ito ng malinaw sa papel. Sabi ng amo ko, mahalagang tuparin ang salita kaysa magkapera. Miss Liang, ano sa tingin mo? Dahil ito ang kasunduan na itinakda ng ulo ng pamilya at handa ka namang pumasok sa pamilya namin bilang manugang, wala akong tutol. Ako na si Liang Yusin. Sumunod ka sa akin. Bilib talaga ako kay Miss Liang, may isang salita ka. Sandali lang. Galing ako sa Li Shikai at sa prestihiyosong lalawigan ng Jiang, 3 taon kitang niligawan. Tanggap ko na hindi mo ako pinili. Pero ang pagkakasalan mo ngayon ay isang hamak na basura lang? Iniinsulto mo ang buong pamilyang Li sa ginagawa mo. Yuxin, ang galit ng pamilyang Li ay baka hindi na natin kayang kontrolin. May ibang tao nang nagtatangkang kumuha sa asawa mo, pero magtatago ka na lang ba na parang duwag? Anong magagawa ko kung hindi maging duwag? Maaari ko na lang panoorin ang sarili kong asawa na api-apihin ng ibang lalaki. Hindi ako magiging duwag, bahala na kung sino ang may gusto niyan. Wala akong pakialam kung sino sila, walang pwedeng mang-api sa asawa ko. Yusin, isipin mong mabuti. Kung sasama ka sa lalaking tulad ko, o sasama ka sa isang lalaking walang-wala, para lang paglaruan ng ibang tao sa huli? Yuxin, ang Young Master Li ay kabilang sa pinakamalaking pamilya sa lalawigan ng Jiang. Hindi natin sila kayang kalabanin. Talaga bang umaasa ka sa isang duwag na kaya niyang labanan ang pamilyang Li? Pinakamalaking pamilya sa lalawigan ng Jiang? Talaga bang ganoon sila kalakas? Hindi naman masyado. Mayroon lang naman kaming yaman na 100 bilyong dolyar. Ganito na lang, basta't bitiwan mo ang kasunduan ninyo sa kasal, bibigyan agad kita ng 10 milyong dolyar. Sa ganyang pera, sinong babae ang hindi mo makukuha? Bitiwan ang kasal at bibigyan mo ako ng 10 milyong dolyar? Eksakto. Dahil kahit magtrabaho ka pa hanggang dulo, hindi ka makakakita ng ganoon kalaking pera. Pag-isipan mong mabuti, alinman sa kukunin mo ang 10 milyong dolyar o hahayaan mong ang asawa mo sa kasunduan ay mapunta na sa kama ng ibang lalaki. Gusto ko nang. Kailangan kita. Hala bata, pag-isipan mong mabuti ang ginagawa mo dahil 10 milyong dolyar iyon. Kapag nakuha mo ang perang iyan, mamumuhay ka na ng marangya habang buhay. Wala ka nang magiging problema sa pera. Kaya bakit ka pa magtitiyaga sa pamilyang Liang para maging isang abang manugang lang? Hoy bata, kapag pinalampas mo ang pagkakataong ito, wala ka nang makukuha kahit ano. 12 milyong dolyar. 15 milyong dolyar. Bata, huwag kang magmalaki. 18 milyong dolyar na ito. Jiang Feng, 18 milyong dolyar na ang pinag-uusapan natin. Hindi mo pa ba susukuan ang kasunduan sa kasal? Pagdating sa pamilya at talino, saang aspeto ka babagay na lumaban kay Young Master Li? Akong si Jiang Feng ay hindi kailanman magiging isang taong nagbebenta ng asawa para lang yumaman. Ang kasunduang ito ay itinakda ng aming mga magulang. Kung hindi gusto ni second young mistress, ngayon din ay aalis ako. Pero kung gusto niya, hindi ko ipagpapalit ang kasunduang ito kahit sa anong halaga. Bata ka, ayaw mo sa santong dasalan, gusto mo sa santong paspasan. Ngayon, papatibay ko ang leksyon sa iyo. Sugod. Hinto, Li Shikai, sa harap ko pa talaga balak galawin ang lalaki ko? Masyadong mababa na yata ang tingin mo sa akin. Yuxin, Jiang Feng, talagang tinanggihan mo ang 18 milyong dolyar? Sumama ka sa akin nang makilala ko pa kung anong klaseng lalaki ka ba talaga? may gana ka pang makipag-agawan sa akin sa babae? Tingnan natin ang galing mo. Yuxin, talaga bang balak mong gawing lalaki mo ang basurang iyan? Mas malala pa ito kaysa kay Young Master Li. Kung wala ang basurang iyan na magsisilbing proteksyon, paano natin itatago ang tungkol sa ating dalawa? Napakaganda, napakagara talaga. Sinong nagsabi na ilagay mo iyan dyan? Wala kang modo? Bakit? Bilang magiging asawa mo, hindi ko na ba pwedeng ilapag ang bag ko? Asawa? Ako, si Liang Yuxin. At kailanman ay hindi ko kailangan ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ay, sapat na ako para kay Yusin.
At tungkol naman sa iyo, palamuti ka lang para sa ibang tao. Ah, kaya naman pala kayong dalawa. Kaya pala ginagawa nyo ang mapagpanggap na laro na ito. Bata, ayusin mo ang pananalita mo. Baka mapahamak ka sa sinasabi mo. Pero kung susunod ka lang sa gusto namin, ibibigay namin ang lahat ng kailangan mo. Tama. Kahit anong gusto mo, papayag kami. Itong dalawang magkapatid na ito, ang isa ay inosente at ang isa ay napakaganda. Tatanggapin ko ba sila o tatanggapin ko ba sila? Mahal kong nakakabatang kapatid, samahan mo naman ako ngayon. Sasamahan kita talaga. Mahal kong nakakabatang kapatid, nangako ka na ako ang uunahin mong samahan. Tama, sige na, ikaw muna ang uunahin ko. Samahan mo ako. 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 Teka? Hehehe? Hoy, anong iniisip mo? Tumutulo na ang laway mo. Meron ba? Meron ba? Wala naman siguro. Papayag ka ba o hindi? Diretsuhin mo na kami. Sabi ng master ko, sayang ang oportunidad kapag bata pa, huwag sayangin ang kabataan sa walang saysay na bagay. Ang bagay na ito, gagawin ko. Pero inosente ka pa ba hanggang ngayon? Anong ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba ako? Bakit? Ibig bang sabihin ay may karanasan ka na? Jiang Feng, umalis ka na. Isang lalaking marumi ay hindi namin kailangan. Bakit naging marumi ako? Kung gusto mong mapabilang sa pamilya, bilang pansamantalang panangga ng aking Liang Yusin, dapat ay malinis ang iyong pagkatao. Hindi ka maaaring lumapit sa kahit sinong kung sino-sinong babae sa labas. Sige. Ang sining ng pagka-inosente ko ay malapit na matapos. Hanggang ngayon ay wala pa akong karanasan sa babae. Mayroon pa akong 3 kondisyon, at kung kaya mong pumayag, maibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Sabihin mo, Una, sa loob ng 3 taon ng ating pagsasama, hindi mo dapat gawiin ang bawal at hindi ka dapat makipag-ugnayan sa ibang babae. gagawin niyo akong panangga, tapos bawal akong humawak, at hindi niyo rin ako hahayaang humanap ng iba. Sobra naman ata yan. Kung papayag ka, pagkatapos ng 3 taon, bibigyan kita ng 50 milyong dolyar. Sabihin mo na ang pangalawang kondisyon. Dapat mong panatilihing sikreto ang ating relasyon, at kung ang punong pamilya na si matriarka ay maghanap ng apo, sabihin mo na may problema ka sa katawan. Wala akong problema. Sino namang lalaki ang aamin na may kahinaan siya sa katawan? Kung masusunod mo ito, pagkatapos ng 3 taon, sa aming dalawa, maaari kang magkaroon ng pagkakataon. Sige, may problema ako sa katawan. Bata pa lang ako, mahina na ang katawan ko. Sinabi ng aking guro na sa habang buhay ko, hindi ako pwedeng humawak ng babae. Itong huling kondisyon, kung papayag ka lang, mula ngayong gabi ay magiging lalaki ka na ni Liang Yusin. Magsalita ka. Walang hiya, Sinaktan mo ako? basura, dapat lang iyan sa iyo. Liang Yusin, sumusobra ka na. Pumayag akong maging manugang, hindi para maging aso mo. Kung hindi mo kayang tiisin iyan, paano mo matutupad ang kasunduan sa kasal bilang manugang ni Pamilyang Liang? Huwag mo akong linlangin. Balitang-balita ko na. Ang pagiging manugang ay masarap ang buhay. May magpapakain sa iyo at may makakasama ka sa pagtulog. Ang pangunahing trabaho lang ay tulungan ng pamilya na magkaroon ng anak at mag-relax na lang habang buhay. Wala akong nabalitaan na dapat saktan ako. Para sa ordinaryong pamilya, totoo ang sinabi mo, pero sa marangyang pamilya, wala kang dignidad o posisyon, daig mo pa ang isang alagang aso, kaya ang huling kondisyon ay ito, magtiis ka. Tama iyon. Ang isang manugang ay parang alipin ng pamilya. Maaari kang utusan kailanman nila gusto. Nakatayo ka habang nakaupo sila, nanonood ka lang habang kumakain sila, at kahit sa pagtabi sa gabi. Kailangang tingnan mo muna kung nasa mood ang asawa mo. Anong klasing buhay iyan? Magiging mukhang katawa-tawa lang pala ako? Huwag mo nang ikumpara iyan sa tao. Ang ibang tao ay may dangal pa. Pero ang manugang na tulad mo, mas mababa pa sa aso. Ang maging manugang ng pamilyang Liang? Sa tingin ko ay hindi para sa akin. Aalis na ako. Sandali. Pamilyang Liang manugang na lalaki? Ikaw ang nagdesisyong sumuko? Hindi ako? Ang Pamilyang Liang? Ang sumira sa kasunduan? Umaasa ako na maipapaliwanag mo ito ng maayos sa iyong master. Hi! Oo nga. Paano ko ba ito ipaliliwanag sa aking master? At isa pa, ang Pamilyang Liang ko ay maaaring hindi kabilang sa pinakamataas na uri ng pamilya, pero may halaga pa rin kaming 10 bilyong dolyar. Si Yusin ay ang kaisa-isang anak ng Pamilyang Liang. Sa hinaharap, mapupunta sa kanya ang buong Pamilyang Liang. Bilang manugang na lalaki, maaari mo ring manahin ang lahat ng iyon. Hindi mahalaga ang pera. Ang punto ko lang ay ang tulad ni Li Shikai ay may masamang balak sa inyo, kaya gusto ko kayong iligtas mula sa matinding panganib. Halika, pumirma ka na.
Kailangan pang pumirma ng kasunduan para maging manugang? Hindi naman tayo tunay na mag-asawa, kaya dapat tayong magkaroon ng malinaw na patakaran. Mga patakaran? Mag-asawa pa rin tayo sa mata ng publiko, titira sa iisang kwarto, matutulog sa iisang kama, kaya kapag hindi mo napigilan ang sarili mo, mapapawalang bisa ang ating kasunduan. Ako si Jiang Feng na isang marangal na tao. Pipirma ako? Binibini, biglang nagsuka ng dugo ang pinuno ng pamilya. Bilisan niyo po at bumalik na kayo. Jiang Feng, sumama ka sa akin. Amo, oras na po para uminom ng gamot. Walang silbi. Lahat kayo ay walang silbi. Sige, painumin niyo lang ako. Pero ang gamot na ito, sarami nang nainom ko. Ano ba ang naitutulong nito? Hindi ba't isa pa rin akong taong walang silbi? Ginoong Liang, hinding-hindi po kayo dapat magalit. Masama sa kalusugan ang labis na galit. Ang gamot na ito ay puno ng mga bihirang sangkap para lumakas ang katawan. Naku, sayang naman po. Bilang ako si Pamilyang Liang, anong bihirang bagay ang hindi ko kayang bilhin? Kahit gaano pa kamahal ang mga ito. Kung hindi naman ako kayang gawing muling ganap na lalaki, isa lang itong bunton ng walang silbing basura. Basura! Naku po, Master Liang, huwag po nating madaliin ang lahat. Ang mga gamot na ito ay para patatagin ang inyong katawan. Uminom lang kayo ng 2 o 3 pang taon at hindi imposibleng magkaroon muli kayo ng isang maliit na anak na lalaki. Kalokohan. 3 taon na naman at 3 taon pa. Alam mo ba kung sa loob ng 3 taon na ito kung paano ako namuhay? Ikaw pa man din ang pangunahing doktor sa lalawigan ng Jiang, pero wala ka ring silbi. Amo, hindi niyo po dapat sisihin ng lubos si Ginoong Huang dahil noong kabataan niyo pa po ay wala na kayong disiplina sa sarili, kaya nasira ang inyong katawan. Mayroon akong pamilyang Liang at bilyon-bilyong dolyar. Ngunit ang kahihinatnan ko pala ay mawawalan ng tagapagmana. Hindi ko ito matatanggap, hindi ko ito kayang tanggapin. Huminahon po kayo, Amo, huminahon po kayo. Sige. Sabihan niyo si Liang Yusin na kapag hindi pa siya nagdala ng lalaki sa pamilyang Liang para magpakasal, upang bigyan ng tagapagmana ang pamilyang Liang, hindi ako tatahimik kahit kailan. Huwag kang mag-alala, Patriarko. Huwag kang magmadali. Pinaalam ko na ito kay Yang Master Li. Napakamakapangyarihan ni Pamilyang Li at siguradong mahahanap niya ang 4 na mga Diyos ng gamot ng silangan, kanluran timog at hilaga para sa iyo. Ay, tama po. Si 4 na mga Diyos ng gamot ay mas magaling sa akin ng maraming beses. Siguradong gagaling agad ang sakit mo at magiging malakas muli ang matanda. Wala ring saysay yan. 20 taon na ang nakararaan. Nagkaroon ako ng sakit sa bato at nakatagpo ko ang tanyag na si manggagamot na multo. Sinabi niyang masyado nang mahina ang katawan ko at hindi na ako magkakaroon ng anak. Si manggagamot na multo? Patriarko, bakit hindi mo siya pinigilang umalis? Nung oras na iyon, ay mayroon na akong yusin. Sinamantala ko ang pagkakataon kay Sir Manggagamot na multo at pinagkasundo ang aming mga anak na magpakasal. Pero nakakalungkot, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpapakita. Baka naman ang tagapagmana ni manggagamot na multo ay hindi magkagusto sa ating Pamilyang Liang. Pero marami nang dumating nitong mga nakaraan na mga manlolokong gustong magpakasal. Ang katawan ko ay punong-puno na ng butas, hindi na ako magtatagal. Hi, si Yusin. Nakauwi na ba si Yusin? Nabalitaan na siya, papunta na siya rito. Ama? Tay? Yuxin, nagawa mo talagang magdala rito ng isang manloloko. Manloloko? Hindi ba lagi akong minamadali ng ulo ng pamilya? Nabigyan ng tagapagmana ang ating Pamilyang Liang? Ito na ang nakita kong manugang para sa ating Pamilyang Liang. Lapastangan, gusto mo bang mawala na agad ang ulo ng pamilya? Nagdala ka pa ng isang pulubi. Hindi man loloko si Jiang Feng, dala niya ang kasunduan sa kasal namin ni Panginoong Ghost Doctor. Kasunduan sa kasal? Taon-taon ay may nagpupunta rito dala ang kasunduan ni Panginoong Ghost Doctor. Para lang manloko, kung hindi man 100, ay nasa 80 na sila. Anong karapatan niyang sabihing totoo siya? Sige, tingnan ko nga. Ang nahanap sa akin ni Yusin na mahal na manugang. Jiang Feng? Huwag na ninyong tingnan. Isa lang siyang hampas lupa, paaalisin ko na siya ngayon din. Hoy bata, umalis ka na rito. Sa boses ninyo, tila nang hihina ang pangunahing enerhiya ng Pamilyang Liang. Ubos na ang lakas at dugo. Hindi ba kayo tumitigil sa pag-ubo ng dugo? Bata, marunong ka ba sa medisina? May kaunti po akong alam. Ang karaniwang panghihina ng katawan ay kailangan lang ng sustansya. Ngunit si Ginoong Liang ay patuloy sa pag-ubo ng dugo. Siguradong naungkat nito ang dati niyang karamdaman. Jiang Feng? Tamang-tama ang sinabi mo. Kaya mo ba itong gamutin? Yuxin, nababaliw ka na ba? Hahayaan mo ang isang manloloko ang gagamot sa ulo ng ating pamilya. Manloloko. Kahit ang pinakamahusay na gamot ay hindi makakapagligtas sa taong ayaw mabuhay. Pero ang langit ay tumutulong sa mga karapat-dapat. Hindi ko na kailangang tingnan si Lolo. Alam ko nang ang katawan niya ay puno na ng butas. Hindi ako kikilos? Di na siya aabot ng 3 araw. Ang lakas ng loob mo. Nagagawa mo akong gawa ng masama bilang pinuno ng Pamilyang Liang. Matriarka? Hindi ito pananakot? Mahirap lunukin ang katotohanan pero kailangang marinig, iyon ang totoo. Yuxin, ito ba ang asawang dinala mo? Napakayabang niya at walang galang sa nakakataas. Humingi ka ng tawad kay matriarka. Ikaw, Humingi ka ng tawad. Nakalimutan mo na ba ang ating pinagkasunduan? pasensya na po. Inaakala niyo bang wala na ako? Ipakita niyo sa akin ang paboritong asawa na nahanap ni Yusin para sa kanyang sarili. Ano? Jiang Feng? Lolo, hayaan niyo po akong gamutin kayo. Lapastangan. Isa ka lang palang pulubi. Tay? Sabi niyo ay hayaan niyo akong pumili para sa sarili ko? At naghanap ka ng ganitong uri ng tao para galitin ako? Palayasin siya? Ilabas siya rito? Tay,
Ito ba ang paraan mo para tapusin ako ngayon? Jiang Feng, umalis ka na. Kanselado na ang kasunduan sa kasal. At bibigyan kita ng 20 milyong dolyar. Sige, aalis ako? Pero nakita ko kanina sa mukha ni Lolo, may itim na guhit sa kanyang noo. Ang sakit ni Lolo na bigla ang dumating ay hindi lang dahil sa kanyang katawan. Ang mansyon ng pamilya Liang ay may malaking problema rin. Huwag na po ninyong intindihin iyan. Pinakiusapan ko na sina Li Shikai yang Master Li. Nakontakin ng Diyos ng gamot. Darating na sila bukas. Dahil nakita ko na si Ginoong Liang, hayaan na nating mawalang bisa ang kasunduan sa kasal na ito. Jiang Feng, ikaw, Ako at si Miss Liang ay tila hindi talaga itinadhana. Nagpapanggap ka lang? May hawak ka lang na lumang kasunduan. Hindi pa nga alam kung totoo iyan. Kung makaasta ka ay akala mo ay asawa ka na ng pamilya Liang. Maaaring magbago ang panahon, ngunit ang paninindigan ay hindi. May sasabihin ako para sa aking guro. Mula ngayon, ang Ghost Doctor lineage at ang ating ugnayan ay tapos na. Aalis na ako. Ay, sinabi niya na siya raw ang tagapagmana ng Ghost Doctor lineage? Patriarko, nawawala ka na sa wisyo? Pinaniniwalaan mo ang salita ng isang manloloko? Sa 10 pumupunta rito, siya mang nagsasabi na sila ay tagapagmana ng Ghost Doctor. Dahil iyan sa lahat ng mga sinasabi mo sa labas. Yuxin, pakipakita sa akin ang kasunduan sa kasal. Naku po. Naku po. Ang kasunduan na ito. Tatay, huwag po kayong mag-alala. Anong problema sa kasunduang ito? Ang kasunduang ito ay totoo. Hindi maaari. Hindi talaga maaari. Ang pinuno ng pamilya ay medyo malabo lang ang paningin dahil sa sakit. Manloloko lang ang taong iyon. Sarili kong sulat kamay ito. Hindi ko ba ito makikilala? Dali. Habulin niyo siya at pabalikin. Pagalingin niya. Galingin. Ako. Tatay, Ama, Matriarka, anong gagawin natin? Dr. Huang, Ginoong Liang, dahil sa tindi ng sama ng loob, pati na rin sa iniindang sakit, mukhang anong mukhang ano? wala na siyang pag-asa. Dr. Huang, gumawa po kayo ng paraan. Kapag nawala ang pinuno, siguradong ang pamilyang Liang ay lalamunin ng mga pamilya sa lalawigan ng Jiang hanggang sa wala nang matira. Mayroon akong isang gamot. Kung iinumin ito ng matanda, mananatili pa siyang gising ng 10 oras. Kung sa loob ng 10 oras ay may darating na magaling na doktor, madudugtungan pa ang kanyang buhay. Pero kung wala, mabibigyan man lang ang matanda ng pagkakataong ibigay ang huling habilin. Paano? Paano kung hindi siya uminom? Kung hindi siya uminom, ang matanda ay posibleng tumagal pa ng 3 araw. Pero ang buong katawan niya ay unti-unting hihina at hindi na makakatanggap ng gamot o pagkain. Kahit dumating pa ang pinakamagaling na doktor, mapapanood niyo na lang ang tuluyang pag-alis ng matanda. Dr. Huang, gumawa po kayo ng paraan. Hindi pwedeng mawalan ng pinuno ang pamilya Liang. Ang pinuno ay ubos na ang lakas kung maghihintay sa dulo o magbibigay ng huling habilin. Kayong dalawa na po ang magdesisyon. Oo, tama. Ang lalaking iyon. Hindi ba't sinabi lang ni Patriarko na baka totoong siya ngayon? Hayaan natin siyang subukan. Matriarka, hindi ba't kayo na ang nagsabi na isa lamang siyang manloloko? Sinabi na nga ni Patriarko na baka ito ay totoo. Sa ngayon ay wala na tayong ibang pagpipilian pa. Bilisan mo. Nasira na ang kasulatan ng kasal? Paano pa natin siya mapapabalik? Kahit sira na ang kasulatan, maaari pa naman itong pagdikitin. Pero, ito ay? Pero ano, bilisan mo na. Mata ng Dharma? Bukas! Hindi ko alam kung sino ang nakanasa kay pamilyang Liang at malamang na hindi pa matatapos ang malas sa kanila. Wala na itong kinalaman sa akin. Master, sa pagkakataong ito ay hindi ko nakasalanan. Ayaw tanggapin ni pamilyang Liang ang kasunduang ito. At wala na akong magagawa roon. Jiang Feng? Jiang Feng, Nagmamakaawa ko. Tulungan mo ang ama ko. Binibini, sira na ang kasunduan sa kasal. At tapos na ang lahat sa atin. Paano ko pa kayo tutulungan? pakiusap. Banal na manggagamot, tulungan niyo po kami. Binibini, tumayo ka na riyan. Hindi sa ayaw kong tumulong, pero si Matriarka, ayaw niya sa akin. Jiang Feng, si Matriarka ay nagsisisi na. Alam kong may paraan ka. Pakiusap, tumulong ka po. Binibini, sinabi ko na sa iyo, ang problema ni Matandang Master ay hindi lang sa katawan niya. Siguradong mayroon sa inyong pamilyang Liang na lihim na nanabutahe. Kaya ko siyang isalba ng isang beses, pero hindi sa ikalawang pagkakataon. Kung ganoon, magpakasal ka sa pamilya namin.
protektahan mo si pamilyang Liang? Binibini, hindi sa ayaw ko, kundi si pamilyang Liang ay hinding-hindi titingin sa isang tulad kong pulubi. Kung maililigtas mo ang tatay ko, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Binibini, itong si Jiang Feng ay hindi yung tipo ng tao na nananamantala sa kahinaan ng iba. Iniisip mo ba na hindi ako sapat? Tutulungan kita kay Liu Qingcheng? Pagsisilbihan ka naming dalawa, sapat na ba iyon? Hindi sa ganoon. Binibini, nagkakamali ka ng iniisip. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Luluhod na ako sa harap mo? Ayun ba ang gusto mo? Nagmamakaawa po ako? Iligtas mo ang tatay ko. Sige na, tama na yan. Binibini, tumayo ka na riyan. Tutulong na ako? Tutulong na ako, okay? Yung usapan natin, tuloy pa rin ba iyon? Hay, tuloy iyon. Parang may malaki akong utang sa iyo nung past life ko. Tara na, bisitahin natin si matandang master. Hoy bata, sabi ni Dr. Huang na ang pinuno ng pamilya ay nasa dulo na ng hininga. Kaya mo ba siyang iligtas? Ghost Doctor Successor. Hanggat mayroon pa siyang kaunting hininga, kakayanin ko siyang makuha mula sa kamay ng King Yan at ibalik siya. Wala akong pakialam kung sino ang nagturo sa iyo. Basta't mailigtas mo ang pinuno ng pamilya, magiging tinitingalang manugang ka ng aming pamilyang Liang. Napakababa na ng lakas at dugo. Bagsak na rin ang mga bato. Totoong nasa dulo na siya ng kanyang hininga. Tama. At ang katawan niya ay tila butas-butas na salaan. Kahit gaano pa karaming gamot ang ibigay sa kanya, wala pang 15 minuto, mawawalan din siya ng buhay. Hindi lang ito basta sakit. Hindi lang basta sakit, Oo. Higit pa rito ay may masamang enerhiyang pumasok sa katawan na patuloy na inuubos ang loob ng kanyang lakas at hininga. Kung hindi pa ito aagapan, hindi na siya tatagal ng 3 araw. Ginoo, kaya bang gamutin? Baliktarin ang daloy, 5 elemento at 8 trigrams. Layas, kasamaan. Tigil. Kumusta na ang pinuno ng pamilya? 3, 2, 1. Anong nangyari? Wala na ba ako? Gising na siya, gising na. Gising na ang puno ng pamilya. Ginoo, tunay na kahanga-hanga. Hangang-hanga ako. Bilis ko pong humanga sa inyo. Ginoong Liang, nailigtas ang buhay nyo, pero kailangan pa ng 100 taon na ginseng para sa pagpapalakas. Dr. Huang, pakiusap ay ihanda niyo po ang isang soup na may matandang ginseng. Yuxin, sige, maglabas ka ng $1,000,000 para sa Himalang Dr. Jiang na ito. At pagkatapos ay ihatid si Himalang Dr. Jiang pabalik ng bundok. Pabalik ng bundok? Sabi niyo po dati, kapag napagaling ang puno ng pamilya, ay papayagan siyang manirahan dito bilang manugang. Pero hindi naman siya tuluyang gumaling, di ba? Hindi mo ba narinig na kailangan pa raw ng 100 taon na ginseng? Pero gising na ang puno ng pamilya? Masusunod ba ang gusto mo o ang gusto ko? Ang gusto ko ang masusunod. Bantog na matang doktor? Ikaw ba ang tagapagmana ng Ghost Doctor? Ginoong Liang, ang aking guro, ay ang mismong Ghost Doctor. Mabuti, napakabuti. Noon, kami ng guro mo ay nagkasundo para sa inyo ni Yusin ukol sa kasunduan sa kasal. Tutupad ako sa pangako, Liang Fa. Na bilang manugang ko, tinatanggap kita. Para sa ating pamilyang Liang, upang dumami ang ating pamilya. Puno ng pamilya, Young Master Li. Tungkol dito, ang gusto ko ang masusunod. Pagkalipas ng 3 araw, si Jiang Feng ay formal ng papasok sa ating pamilyang Liang. Triarko, nawawala ka na sa sarili mo dahil pinili mo pa ang mahirap na lalaking iyon para maging asawa ng anak ng ating pamilyang Liang. Hay, niligtas niya ang buhay ko at may usapan na kaming magpapakasal siya. Hindi ko hahayaang buong lalawigan ng Jiang ay tawaging sinungaling ang Liang Fa. Bigyan mo siya ng $1,000,000 bilang pasasalamat, hindi ba sapat iyon? Kailangan bang pati anak natin ay isama pa? Baka dahil sa ginagawa mo ay tuluyan nating makalaban ang Young Master Li at ang pamilyang Li. At baka tayo ay... Ha ha ha. Sa paraan ng paggawa ng Liang Fa, hindi ako nag-iiwan ng pagkakataon para masiraan ako. Kaya naman, ang pagpapakasal ng batang iyon sa anak natin at ang pagsama sa Young Master Li ay walang problema. Pero iisa lang ang ating anak. Paano siya magkakaroon ng 2 asawa? Kaya nga, kailangang bantayan mo siyang maigi. Huwag mong hahayaang sipingan ng asawang iyan si Yusin. Dapat para sa Young Master Li, manatiling malinis ang pagkatao ni Yusin. Ito, ano ang ibig mong sabihin, Patriarko? Hahayaan mo ba talaga ang anak natin na maging pangalawa lang sa Young Master Li? Anong pangalawa? Makapangyarihang pamilya ang ating pamilyang Liang? Mahigpit ang ating mga panuntunan. Kapag hindi kinaya ng lalaking iyon ang mga patakaran natin, siya mismo ang aalis, kaya wala iyong magiging pananagutan sa ating pamilyang Liang. Magaling. Napakagaling. Ang galing.
Napakatalino niyo po talaga, Patriarko. Sa ganoong paraan ay lalabas na may prinsipyo ang ating pamilyang Liang. Pagkalipas ng 3 araw, kailangan kong mag-abroad para sa isang importanteng bagay. Ikaw na ang bahala sa bagong asawa na iyon. Ha 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 ha. Manugang na lalaki? Hawakan mo yan at bumati ka sa mga bisita sa pintuan. Matriarka, hawak-hawak ko itong lalagyan ng dura. Paano ako makakabati sa mga bisita? Natural lang na doon sila lulura. Hahawakan ko ang duraan. Para luraan ng mga bisita, napakarumi naman ito. Pumayag na nga akong magsuot ng damit pangkasal ng babae. Pero ito, hinding-hindi ko gagawin ito. Hindi mo gagawin? Sige, hubarin mo iyang suot mo at lumayas ka. Iyan nga ang gusto kong mangyari. Jiang Feng, ito ang tradisyon para sa mga lalaking nanunuluyan sa pamilya ng asawa. Ganyan ang lahat ng mayayamang pamilya rito sa probinsya ng Jiang. Anong klaseng tradisyon ang luraan ng ibang tao? Ang mga lalaking nakikitira lang ay pilit na umaakyat sa lipunan, umaasa lang sa impluensya ng babae, kaya nararapat lang na hamakin sila at maliitin ng lahat. Kaya naman, dahil nakakuha ka ng kayamanan ng walang kahirap-hirap, ang panghahamak na iyon, kailangan mong tiisin. Para kay Yusin at sa iyo, magtitiis ako. Manugang na lalaki, ayusin mo ang pagbati sa mga bisita. Kapag nabastos mo ang mga bisita, humanda ka sa akin. Maligayang pagdating po. Sige. Tuloy po kayo. Napakadiri talaga. Ang hirap maging isang manugang na lalaki. Sister Ching Cheng, hindi ba't ngayong araw ang aming masayang pagpapakasal ni Yusin? Oo nga, Sa buong probinsya ng Jiang, 3 tao lang ba ang pumunta para bumati? Wala bang kahit anong mga kaibigan o malapit na kamag-anak si pamilyang Liang? ang pagpasok ng isang manugang sa isang mayaman na pamilya na wala man lang ibang tagapagmana ay isang kahihiyan. Ang 3 taong kapakarating lang kanina ay mga manager lang din ni Liang Group. Kung ganoon, kaming mga Jiang Feng ay ganoon na lamang nang walang karangalan at patagong maikakasal kay Liang Yusin? Bakit? Nais mo bang makita ng lahat ng makapangyarihan sa Jiang City ang pamilyang Liang bilang isang katatawanan? Wag na po, wag na. Iniisip ko lang na medyo hindi enggrande ang lahat. Akala ko kapag ang isang mayamang pamilya ay kukuha ng manugang, kahit man lang walang marangyang parada ng sasakyan at siksikan na panauhin, dapat ay may kaunti man lang na seremonya? Pakiramdam ko kasi ay napakatahimik, masyado itong tahimik. Isang palamuning manugang, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Kung hindi dahil sa utos ng ulo ng pamilya at ang pagmamakaawa ni Yusin, sa tingin mo ba ay makakapasok ka sa pamilyang Liang at uunlad ang iyong buhay? Matriarka? Sobra naman po yata yan. Sa huli, niligtas ko rin naman ang buhay ng dating pinuno. Lapastangan. Hindi ka pa nga nakakapasok sa pamilya, ay natututo ka ng sumagot. Yuxin, sampalin mo siya ng 2 beses. Magtiis ka muna. Sige na. Pwede na ba akong pumasok niyan? Ching Cheng, takpan ang kanyang ulo at dalhin na siya sa loob. Matriarka? Hindi na kailangang isuot ang pulang belo na ito, di ba? Bilang isang lalaking papasok sa pamilya, bakit naman hindi ka magsusuot ng tradisyonal na belo? Nakakita ka na ba ng ikakasal na babae na hindi nagsusuot ng belo? Matriarka, wag niyong isiping wala akong alam dahil galing ako sa bundok. Sa panahon ngayon, lahat ay nakagown na. Galing iyan sa kanluran. Dapat nating isuot ang iniwan ng ating mga ninuno dahil ito ang ating tradisyon. Pero, ganap akong lalaki. Nakakahiya na ngang pumasok sa pamilya niyo bilang lalaking asawa. Tapos pasusuotin niyo pa ako ng damit pangkasal at belo. Paano na lang? Paano na lang ako haharap sa ibang tao? Nakakahiya? Sinasabi mong nakakahiyang pumasok sa pamilya Liang namin? Sinasabi ko sa iyo, kung magpipila lang ang gustong mapabilang sa aming pamilya, maaari nilang malibot ang mundo sa haba ng pila. Kung ayaw mo, marami ang handang pumalit sa iyo. Jiang Feng, isuot mo na lang yan sa lalawigan ng Jiang at sa lahat ng malalaking pamilya hanggat isa kang lalaking asawa na nakatira sa asawa, kailangang pagdaanan ang ganitong seremonya. Kawawa naman ako na tagapagmana ng kilalang manggagamot, isa akong matikas na lalaki, tapos ay magsusuot ng pangkasal, at may belo pa habang ikinakasal. Sige, magsusuot ako. Ang bagong kasapi ng pamilya ay papasok na. Sandali. Ang pagpasok ng isang bagong asawa, hindi lang basta paglakad papasok. Matriarka, kung ganoon, paano po ako papasok? Yumukod ka ng mababa at bawat hakbang ay dapat kang lumuhod. Matriarka, tanggap ko na ito. Sa bawat hakbang at bawat pagyukod ko, kahit pa ang isang babaeng ikakasal, ay hindi kailanman trinato ng ganito kahamak, di ba? Ito ang patakaran. Ang mga lalaking nakitira sa asawa ay hindi itinuturing na tao. Dahil palamunin ka lang, dapat kang magsilbi sa iba at dapat mong matanto na mas mababa ang katayuan mo rito. Jiang Feng, magtiis ka muna. Kapag nakapasok na tayo sa pamilya, ay magiging ayos din ang lahat. Huwag mong kakalimutan ang kasunduan natin.
Matriarka, itinuturing na ba akong bahagi ng pamilyang ito? Mayroon pa bang ibang mga patakaran? Maghain ka ng tsa. Matriarka, heto po ang tsanyo. Matriarka, heto po ang tsanyo. Matriarka, pakiusap, heto po ang tsanyo. Matriarka, tanggapin niyo po ang tsa. Bakit ka sumisigaw diyan na parang nasa lamay? Ganyan ba ang tamang paraan ng paghain ng tsa? Wala kang modo. Matriarka, heto po ang tsanyo. Si Yusin ang magiging senyora ng bahay na ito sa hinaharap, kaya maaari siyang yumukod lang habang nagsisilbi ng tsa. Pero ikaw, isa ka lang nakikitirang asawa, napakababa ng posisyon mo, kaya dapat kang lumuhod kapag naghahain ng tsa. Naiintindihan mo ba? Matriarka, heto po ang tsaan ninyo. Ngayon mukha ka ng tunay na manugang na nakitira lang. Matriarka, Manugang, gusto mo ba akong mapaso? Para makuha mo na agad ang aming pamilyang Liang? hindi po. Ang tsang ito at ang tasa kanina ay pareho lang naman. Hump! Tingin ko ay sinadya mo talaga iyon. Ulitin mo pa ito at palalayasin na kita sa pamilyang Liang. Opo. Pinatayo na ba kita? Matriarka, ano pa po ang kailangan ninyo? May ilang patakaran ang pamilyang Liang. Manugang, tandaan mo itong mabuti. Una, sa loob ng 3 buwan ng kasal, hindi kayo pwedeng matulog nang magkasama ni Yusin. Bakit naman? Ang pinakasalan ko ay asawa, hindi dekorasyon. Kailangan muna naming makita ang pagkatao mo, kaya titingnan mo lang siya at hindi pwedeng hawakan. Kaya mo ba? Opo. Ikalawa, ang manugang ay dapat laging nakabantay. Ang mga hamak ay hindi pwedeng sumalo sa pagkain. Habang kumakain kami ay manonood ka lang, habang nakaupo kami ay dapat nakatayo ka lang. Kaya mo ba? Ang manugang at aso ay bawal sumalo sa lamesa. Ang mga tulad ko ay hindi pwedeng sumalo. Itong posisyon na ito, ayaw ko na nito. Biyanan, naghahanap ka ba ng away? Sa oras na subukan mong lumabas sa pintuan ng pamilyang Liang kahit isang hakbang, tatapusin na natin ang ugnayan natin at wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Matandang ginang, sobra na po kayo. Totoo iyon, matandang ginang. Dahil ayaw nyo naman talaga na manatili si Jiang Feng, sana ay sinabi nyo na lang ng diretsahan, bakit kailangang hiyain siya ng ganito? Hiyain? Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Dapat mong malaman, dahil naging manugang ka ng pamilyang Liang, hindi mo na kailangang magpakapagod habang buhay. Tatapusin na natin, ay tapusin na talaga ang ugnayan natin. Hindi ako karapat-dapat maging manugang ng pamilyang Liang na ito. Manugang, ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Desisyon mong umayaw, hindi ka pinilit ng pamilyang Liang. Ang pagiging manugang sa pamilyang Liang, ayoko na. Kahit sino ay hindi ako mapipigilan. Sinasabi ko sa inyo. Sige, sabi mo yan. Yang Master Lee, tuloy ka. Matandang ginang, napakagaling niyo po. Talagang kahanga-hanga po kayo. Li Shikai, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sa alyansa ng pamilyang Liang. Mamumuhunan ako ng 10 bilyong dolyar para sa inyong pamilyang Liang para maging mas matagumpay ang inyong pamilya. Napakagalante mo talaga, Yang Master Lee Yusin. Bilis at alalayan si Yang Master Lee sa pagupo. Talaga palang malakihan ito. Lahat pala ito ay plano lang ng matandang ginang. Napakasalbahe at walang konsensya. Napakahusay mo. Ito ba ang manugang ng pamilyang Liang? Mukhang matigas ang loob. Binigyan ko siya ng 20 milyong dolyar noon pero ayaw niyang umalis. Isa lang siyang mangmang mula sa probinsya. Manugang, dahil wala ka ng kinalaman sa aking pamilyang Liang, lumayas ka na. Napakaigsi talaga ng paningin ni Matriarka. Hindi pa man nalulutas ang krisis ng iyong pamilyang Liang, nais mo nang maging traidor sa mga tumulong sa iyo at basta na lang kaming itapon. Tiyak na may malaking kapahamakang darating sa inyo. Lapastangan, sino ang maglalakas loob na kumalaban sa alyansa ng pamilyang Li at Liang? Samantalang ikaw, kung hindi ka pa aalis, baka ikaw ang mapahamak. Kung ganoon, binabati ko sina Matriarka at Young Master Lee. Sa nalalapit ninyong pagsasama, maglaho na kayong dalawa. Pigilan siya. Jiang Feng, Jiang Feng, Yuxin, hindi mo sinasamahan si Yang Master Lee dito. Sa halip ay hinabol mo pa ang walang kwentang asawang iyon. Gusto mo ba akong atakihin sa puso sa galit? May alam siyang sining ng pakikipaglaban. Delikado ito. Delikado talaga. Yang Master Lee, anong delikado doon? Marunong ng ancient martial arts ang lalaking iyon. Ang mga ganong klase ng tao ay ang mga tinitingalang master lamang ng pamilyang Li ang makakatalo sa kanya. Ha 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 ha. Kung kaya siyang talunin ng pamilyang Lee, wala na tayong dapat ipag-alala. Kailangan mo na agad makuha ang loob ni Yusin bago pa magbago ang ihip ng hangin. Matriarka, nais ko rin iyan. Pero si Yusin, ayaw niya talagang magpalapit sa akin. Yang Master Lee, magkakapareho lang ang lahat ng babae sa mundo. Bakit hindi niyo muna siya kunin sa dahas sa kahit anong paraan? Paniguradong susunod na iyan sa lahat ng gusto mo. Kung walang reklamo si Matriarka, ibig sabihin ay pupwede ko na siyang pilitin. Tagay,
Ching-cheng, sasabihin ko sa iyo, isang hamak na kargamento lang ako. Para lang akong kargamento dahil hinahayaan ko lang na ang puno ng pamilya at ang lola ay ibenta ako kahit kanino. Pare-pareho lang ang kapalaran ng mga babae sa kilalang pamilya. Walang pinagkaiba. Nahanap ko na sana ang lalaking hindi ko kinamumuhian, pero ano na ang nangyari? Hindi talaga kami para sa isa't isa. Hindi kinamumuhian? Hehe, sabihin mo nga, posible kayang may nararamdaman ka na sa lalaking iyon? Ano namang mapapala ko kung may nararamdaman ako? Lalaki iyan ng iyong Liang Yusin. Mabuting kapatid na babae, hahatiin ko siya para sa iyo. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Hoy, Yusin, bakit ka nandito? Matagal na kitang hinahanap. Li Shikai, lumayo ka sa akin. Iinom pa kami ni Ching-cheng. Ay nom, Lasing na kayo. Iinom pa ba? Napakaswerte ko naman. Nandito silang dalawa. Huling baso na ito. Ihahatid na kita pa uwi pagkatapos nito. tagay. Tara na, uwi na tayo. Sandali, bitawan mo ako. Tara na, alis na tayo. Ching-cheng, babaliyahan kita mamaya. Teka, parang isinasama si Yusin ni Li Shikai. Jiang Feng, nandito ako sa Misty Bar. Parang isinama ni Li Shikai si Yusin. Pumunta ka agad dito. Nagkaisa ang lahat ng enerhiya. Buo na ang aking kapangyarihan. Ang huling bahagi ng Yuan Yanggong ay ganap na sa wakas. Sa wakas, hindi ko na kailangan pang manatiling walang karanasan. Nako, bakit ko nakalimutan ang cellphone na ibinigay ni Liang Yusin? Jiang Feng, nandito ako sa Misty Bar. Tila dinala si Yusin ng mga tauhan ni Li Shikai. Masama ito. Tihiya, nasaan ang Misty Bar? May multo. Sister Ching-cheng? Sister Ching-cheng? Nasaan si Yusin? Jiang Feng, miss na kita ng ate halika. Yakapin mo ako. Hindi ko man lang alam kung nasaan ang bahay nyo. Ihahatid na lang kita sa kumpanya. Ayaw ko nga. Gusto ko ng yakap. Sige na. Yayapusin na kita. Nakatakas pa ang pagkakataong nasa kamay ko na. Hoy! Sister Ching-cheng! Sister Ching-cheng! Sister Ching-cheng! Alam mo ba kung saan dinala ni Li Shikai si Yusin? Jiang Feng. Napakainit. Napakainit talaga. Sister Ching-cheng? Sister Ching-cheng. Jiang Feng. Gusto kita. Kung ayaw ka ni Pamilyang Liang, ako, si Liu Ching-cheng, ang may gusto sa iyo. Sister Ching-cheng, palasing ka na. Haggan mo ako. Sister Ching-cheng, gumising ka sa katotohanan. Jiang Feng. Napakainit ko. Napakainit na rito. Sister Ching-cheng, manatili ka muna rito saglit. Hahanap ako ng paraan para mahanap si Yusin. Huwag kang aalis. Sandali, hindi normal ang pagkakalasing niya. Li Shikai, talagang hinahanap mo ang iyong katapusan. Jiang Feng, nahihirapan ako. Ang buong katawan ko ay parang nasusunog. Sister Ching-cheng, ang ibinigay sa iyo ni Li Shikai ay hindi lason, kundi gamot. Hindi ko ito maaalis agad. Magtiis ka muna. Hahanapin ko si Yusin. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Wala nang oras para magpaliwanag. Gumamit si Li Shikai ng masamang paraan sa inyo. At kaya lang, kitang gawing gising ng 2 oras. Sabihin mo agad sa akin. Saan dinala ni Li Shikai si Yusin? Siguradong dinala siya sa Minghao Hotel. Pag-aari iyon ni Li Shikai, paniguradong nandoon siya. Sige, Sister Ching-cheng, magtiis ka muna. Pagkalipas ng 2 oras, ay babalik ako para tulungan ka. Sandali, mag-ingat ka. Hindi man nakuha ang dalawa, ayos na kahit isa lang. Liang Yusin o Liang Yusin, hindi ba't ikaw ang diyosa ng yelo? Hindi ba't napakataas mo? Sa huli, bumagsak ka pa rin sa mga kamay ko. Liang Yusin, narito na ako. Jiang Feng, hindi maganda ang pakiramdam ko. Bilisan mo, tulungan mo ako. Tinatawag mo ba talaga ang hamak na lalaking iyon? Talagang tinatawag mo ang talunang iyon?
Ako si Li Shikai. Sa paanong paraan ba ako naging mas mababa sa kanya? Bakit hindi mo pa rin siya makalimutan hanggang ngayon? Ang init? Ang init-init ko. Jiang Feng, napakainit ng pakiramdam ko. Hindi ka matutulungan ng hamak na iyon. Sa araw na ito, kailangang maging babae ka ni Li Shikai. Sino yan? Aray! 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 Anong ginawa mo kay Yusin? Gusto ko sanang may gawin sa kanya, pero wala pa akong nagagawa. Ayos na ayos pa siya, nandito lang siya. Magsalita ka? Paano mo gustong maparusahan? Jiang Feng, Grandpa Jiang, patawarin mo na ako. Kung may gagawin kang masama sa akin, hindi ka makakalabas sa hotel na ito. Ganoon ba? Kung gayon, hindi ko na kukunin ang buhay mo. Nadurog? Nadurog na. Ganoon ba? Kung ganoon, hindi na kita tatapusin. Nabasag na? Parang may utang talaga ako sa iyo. Noong nakaraang buhay, anong gagawin ko? Anong dapat kong gawin sa susunod? Hindi ito itinuro sa akin ni Master. Binibini, buti na lang at matindi ang disiplina ko sa sarili. Kapag ipinagpatuloy mo pa ito, hindi ko na masisiguro kung anong posibleng mangyari. Binibini. Yari na? Yari na talaga? Hindi ko talaga kayang tiisin si Binibini. Ah, Binibini, hindi ko ito kasalanan. Talagang hindi ko ito kasalanan. Kasalanan lahat ito ni Li Shikai. kasalanan niya? Bakit ka nandito? Jiang Feng? Isa ka ring walang hiya. Binibini, nandito ako para iligtas ka. Malay ko ba na? Gagawan mo ako ng masama. Ililigtas mo ako? Sige, nasaan si Li Shikai? Hindi ba kasalanan niya ang lahat ng ito? Nasaan siya? Ah, bilisan mo? Paalisin mo siya? Paalisin mo na siya? Sige, sige. Itutulak ko na siya sa banyo. Pero Binibini, parang nalaglag ang kumot mo. Ah, siya? Hindi kaya wala na siya? Huwag kang mag-alala, hindi pa siya nawawala. Yun nga lang, hindi na siya magiging tunay na lalaki kailanman. Naku po, kailangan na nating iligtas si Sister King Cheng. Hindi pa nawawala ang epekto ng gamot sa kaniya. Jiang Feng. Napakahirap nito para sa akin. Papasok ako para tulungan siya. Paano mo siya tutulungan? Ako, Yuxin, patawad, totoong mahal ko si Jiang Feng. Kung hindi mo kailangan ang pamilyang Liang, ibigay mo na lang siya sa akin. ako, wala kaming ginagawang masama. Bruha ka? Papatigilin kita sa pananalita mo. Lumayo ka rito. Huwag kang makikinig. Hehe, ako, pangako hindi ako makikinig. Jiang Feng. Liu Qingcheng, tingnan mong mabuti. Ako si Liang Yuxin. Sabihin mo nga, ano ba talagang nangyayari? Hindi ba dapat ay magpaliwanag kayo sa akin? Yuxin, dapat kang magpasalamat kay Ching Cheng dahil binalitaan niya ako agad. Kaya naman nakuha kita mula sa mga kamay ni Li Shikai para iligtas. Iligtas? Magpasalamat? Itinuring ko siyang pinakamatalik na kaibigan, higit pa sa kapatid. Pero ano ang ginawa niya? Ngayon ay gusto na niyang agawin ang lalaki ko, ang asawa ko, at inaasahan mong magpapasalamat pa ako sa kaniya? Liang Yuxin, bakit mo sinasabing inagaw ko ang asawa mo? Bakit? Hindi ba si Jiang Feng ang asawa ko? Sinasabi mong asawa mo siya, pero may marriage license ba kayo? Wala nga kaming marriage license, pero mayroon kaming kasunduan sa kasal. Ah, kasunduan sa kasal. Sayang naman, dahil punit na ang kasunduan nyo. Pero kahapon lang, pumasok na siya sa pamilyang Liang. Jiang Feng, hindi ba? Oo, tama. Tama na pumasok siya sa pamilya nyo, pero pilit nyo siyang hiniya sa pamilyang Liang. Hindi ba't nagkanya-kanya na kayo? Jiang Feng, totoo ba? Oo, totoo yon. Liu Qingcheng, tinuring kitang pinakamatalik na kaibigan,
Pinakamabuting Bespar, sigurado ka bang lalabanan mo ako? Kung ituturing mo talaga akong Bespar, dapat ibigay mo na sa akin si Jiang Feng. Total naman, marami namang tao sa pamilyang Liang. Hindi nyo naman kailangan ng isang pulubi, di ba? Ang pamilyang Liang ay pamilyang Liang. Iba naman ako. Ang lalaking ito. Ako na si Liang Yuxin, ang magmamay-ari sa kanya. Bakit mo siya pagmamay-ari? Liang Yusin. Dati, palagi akong nagpaparaya sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo ang mga laruan, maging ang mga magagandang gamit. Pero itong si Jiang Feng ay ayaw mo na noon. Ngayon gusto mo siyang bawiin? Ako, si Liu Qingcheng. Hinding-hindi ako susuko. Liu Qingcheng, mahigit 10 taon na tayong matalik na kaibigan. Sigurado ka bang gusto mo talagang makipag-away sa akin? Kung pakikipag-away ang gusto mo, sige. Liang Yuxin, wag mong isiping natatakot ako sa iyo. Sandali, hindi naman kailangang umabot sa ganyan. Ano, meron naman tayong paraan para pag-usapan ito ng maayos. Bakit kailangang maging ganito kainit ang lahat? Tumahimik ka. Sige, Liu Qingcheng, talagang malupit ka. Magbigay ka ng kondisyon. Ano ba ang dapat kong gawin para iwanan mo si Jiang Feng? Gusto mo ba ng pera, mga stocks, o ang buong kumpanya? Kaya kong ibigay ang lahat ng iyon? Mayaman nga ang pamilyang Liang. Pero hindi rin papahuli ang pamilya ko. Jiang Feng. Kung sa akin ka sasama, akong si Liu Qingcheng, hinding-hindi kita hahayaang mahirapan. Sa darating na panahon, ang buong pamilya Liu ay magiging sa iyo rin. Ako? Teka lang, Jiang Feng, bawal kang sumama sa kanya. Sino ka para pigilan siya? Dapat mong malaman, kahapon, noong ihatid ako ni Jiang Feng, ay nakauwi ako ng maayos, at katunayan, hinalikan ko siya. Ikaw, wala kang hiyang babae ka? Wala namang dapat ikahiya sa pagkuha sa lalaking gusto mo, di ba? Wala akong pakialam, Jiang Feng. Basta hinding-hindi ka sasama sa kanya. Kundi tatalon ako dyan at tatapusin ang lahat. Liang Yusin, hindi ka na ba marunong mga tuwiran? Kung talagang magaling ka, magkaroon tayo ng patas na kompetisyon. Hindi ako makikipagkompetisyon ng patas sa iyo. Akin si Jiang Feng, at hindi mo siya pwedeng agawin. Liang Yuxin, ngayong pagkakataon ay hindi na kita bibigyan ng laya sa iyong ugaling spoiled brat. Kahit na magwala ka pa rito ng walang dahilan, ay wala pa ring mangyayari. Kung sino ang mahal niya, mismong si Jiang Feng ang mamimili niyon. Hindi ako nagwawala ng walang dahilan, at sasabihin ko na ang totoo, ngayong araw, pagmamay-ari na ako ni Jiang Feng. Ano? Ikaw? Kayong dalawa? Ngayon, tatanggapin mo na ba ang pagkatalo? Kung ganoon man? Ano ngayon? Ngayong araw ay may malaking pag-unlad din ang namagitan sa amin ni Jiang Feng. Kung hindi lang dahil sa pag-aalala ko na matrap ka ni Li Shikai, ay akin sana ang lahat ng pagkakataon. Ikaw, walang hiya ka? Jiang Feng, sino ang pipiliin mo? magkakaibigan naman tayong lahat. Higit 10 taon na kayong matalik na magkaibigan. Bakit hindi tayo pwedeng mag-usap ng maayos? Bakit kailangan nyo pa akong piliting mamili sa inyong dalawa? Kahit sino ang piliin ko, tiyak na masasaktan ko ang isa sa inyo. Tama na ang satsat, dapat kang mamili ng isa. Ako. Kasi, ako. Yuxin, may masamang balita. Nawala na sa katinuan ng pinuno ng pamilya. Yusin, may masamang nangyari. Nababaliw na ang ulo ng pamilya. Matriarka, anong nangyari? Pagka-uwi ng boss sa bahay ngayong araw, nagsimula na siyang magwala, nagsisigaw ng kung ano-ano, at, hay naku, At ano pa? at pati yung mga kahiyahiyang ginawa niya noon, naisiwalat na niya lahat. Ay, Diyos ko, nakakahiya talaga. Sinabi ko na sa inyo noon na ang problema ni Ginoong Liang ay hindi lang dahil sa katawan niya. Mas mahalaga ay ang buong mansyon ng pamilya Liang may gumalaw nito at kinulam kayo. Manugang na lalaki, bakit ka nandito? Di ba umalis ka na? Kung totoong umalis ako, ang pamilya Liang nyo ay tiyak na mawawasak. Huwag kang makialam sa gulo ng pamilya namin. Yuxin, tungkol sa inyo ni Young Master Lee, may nangyari na ba? Sa pagitan namin ni Li Shikai? Anong klaseng magandang mangyayari? Sus, wag mo na itong ilihim sa akin. Marami na akong naranasan sa buhay. Sa isang tingin ko pa lang, kumikinang ang iyong mga mata at namumula ang iyong mga pisngi. Alam ko na agad na may nangyari na sa inyo. Ako pa ang nagpautos kay Young Master Lee na hanapin ka. Hindi ka ba magpapasalamat sa akin? Ano? Ang hayop na si Li Shikai na nahanap ako? Ikaw ang nag-ayos niyon? Siyempre, ako ang nag-ayos niyon. Dahil naging malapit ka sa pamilya Liang, pakiusapan mo siya, humingi ka ng tulong sa dalubhasa ng pamilya Lee para iligtas ang pamilya natin. Matriarka, ang mga magulang na gaya nyo na itinutulak ang inyong anak sa kapahamakan ay talagang hindi ko na masikmura. Sutil na asawa, may gana ka pang saktan ako. Sasaktan kita kung kailan ko gusto. Kailangan ko pa bang humingi ng pahintulot sa iyo? Kalabisan na ito. Subukan mong saktan ako muli. Ipapahamak ko. Susubukan ko talaga. Ang sampal na ito ay para kay Yuxin, parusa, dahil hindi ka naging mabuting ina. Napakasama ng iyong puso. Yuxin, panonoorin mo na lang ba nasaktan ako ng sutil na asawang ito? Ang sampal na ito ay para naman kay Sister Qingcheng, parusa dahil muntik mo na siyang mapahamak sa masamang tao. Ikaw.
Ang sampal na ito ay para sa akin. Parusa dahil bulag ka sa katotohanan at kumakampi sa kalaban. Sige, ang napakagaling kong anak. Nakipagtulungan pa sa asawang ito para apihin ako. Tandaan nyo, babae ka ni Young Master Lee. Siguradong gagantihan ako ni Young Master Lee. Matriarka, bibiguin kita. Si Yusin ay akin na ngayon. Tungkol naman sa sinasabi mong Young Master Lee, bagsak na siya ngayon? Sa tingin ko, hindi na siya makakatayo bilang tunay na lalaki. Ano? Pinabagsak nyo si Young Master Lee? Ang ibaba niya ay siguradong durog na. Naku, yari na. Kapag naghiganti ang pamilyang Lee, wala ni isa sa atin ang makakahadlang. Wala na. Katapusan na ng pamilyang Liang. Kailangan ko ng babae? Kailangan ko ng babae? Bilisan mo at kumuha ka ng babae. Hala, Young Master Lee. Bakit parang nagmamadali ka yata ngayon? Gusto mo ba? Young Master Lee? Ano bang ibig mong sabihin? Kahit nakasama mo ako, hindi lang pera ang habol ko sa'yo. Nakarating na tayo dito at nagpapanggap ka pa rin? Hindi maaari. Sobra na po ang hinihiling nyo, Young Master Lee. Basta mapasaya mo lang ako, mapupunta sa iyo ang lahat ng ito. Hindi ko kaya. Ang hinihiling mo po ay masyado ng malupit at parang hindi na pantao. Ang klaseng ito ng parusa, hindi ko na ito makakayanan. Heto ang isang Swiss black card. Kunin mo ito at hanggang sa $100 milyong ay maaari mong gastusin kahit saan. Sige po, Young Master Lee, hayaan mong kalimutan ko na ang sarili ko ngayon para sa'yo. Kahit anong gawin mo, basta maibalik mo ang dangal ko bilang isang lalaki, ay maaari ka pang maging batang madam ng pamilya Lee. Sige po, Young Master Lee, makakaasa po kayo sa kakayahan ko. Wala kayong silbi. Young Master Lee, ginawa ko na ang lahat, pero ang inyong katawan na ang Sinungaling. Maayos ang lagay ko. Walang problema sa katawan ko. Young Master Lee. Naging masyado kayong mahilig sa panandali ang sarap noong bata pa. Normal lang ang mangyari ito. Dahil may sakit kayo, magpatingin na kayo sa doktor. Huwag niyo nang itago ang inyong nararamdaman. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mo. Wala akong sakit? Anong sakit ang sinasabi mo? Gusto mo bang buong lalawigan ng Jiang ay pagtawanan ako? Young Master Lee, huwag na kayong magpanggap. Bagsak na ang inyong kalusugan. Kahit gaano pa karaming babae ang tawagin nyo, wala pa ring mangyayari. Doktor lang ang makakatulong, baka sakaling may lunas pa. Hayop ka? Gusto mo bang malaman ng lahat ng mayayaman sa lalawigan ng Jiang na ako? Itong si Li Shikai ay inutil na? Gusto mo bang maparusahan? Wala akong balak na ganoon. Layas, lumabas ka. Pwe? Ikaw na nga itong walang silbi, nagsisisi ka pa sa iba. Jiang Feng, hinding-hindi kita mapapatawad. Pagbabayarin kita. Oo nga pala, nandyan pa si toxicologist. Hello, matanda? May problema sa katawan ko? Papuntay mo rito si toxicologist? Bilisan nyo. Toxicologist, wala na akong silbi. Sira na ng lubusan. Napakahirap talaga. Toxicologist, napakahusay po ninyo. Wala na po ba talagang paraan? Ako lang ang tanging tagapagmana ng pamilyang Lee. May isang paraan? Ngunit malupit ang paraang ito at maaari itong magpaikli ng iyong buhay. Toxicologist, handa po akong magbayad ng $100 milyong. Hindi sandali, 1 bilyon? $1 bilyong. Basta't magawa nyo lang na maging ganap na lalaki muli. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sabihin nyo lang, toxicologist, ang sinumang haharang sa akin, kahit ang sarili kong ama ay hindi ko palalagpasin. Ipakilos ang ating mga tauhan sa pamilyang Liang. Kunin ang lahat ng swerte ng pamilyang Liang para sa ritual. Dakpin ang manugang na may kakaibang lakas. Gamitin siya bilang kagamitan. Isagawa ang pagbabaliktad ng kapalaran. Agawin ang kanyang kapangyarihan. At bigyan ng bagong buhay si Young Master Lee. Aha, magaling. Jiang Feng, Liang Yusin, pamilyang Liang. Uubusin ko kayong lahat para lang maibsan ang galit sa puso ko. Ang ritual, simulan na! Young Master Lee, kumilos na ako. At hindi magtatagal, magkakagulo ang mga tao sa pamilyang Liang. Mawawala ang kapayapaan sa kanila. Sa oras na iyon, buong pamilyang Liang ay mapapasakamay mo. Sa pagkakataong ito, pababagsakin ko ang manugang na iyon para si Liang Yusin naman ay lumuhod sa paanan ko at magmakaawa na parang aso. Ha 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 ha.
Yuxin, bakit hindi ka pa tumawag ng mga tauhan para hulihin ang walang kwentang manugang na ito? Matriarka, wala kayong pakialam noong saktan ako ni Li Shikai? Pero noong iniligtas ako ni Jiang Feng ay gusto niyo pa siyang hulihin? Hindi ba't sobra na iyon? Matriarka, alam mo ba kung bakit si Ginoong Liang ay nagwawala sa loob ng bahay niyo? Ano? Alam mo ba? Siyempre alam ko, ito ang karma dahil sa mga kasamaang ginawa niyo at pagtrato ng masama sa nagpakita ng kabutihan. Hoy, batang pasaway ka. Tuturuan kita ng leksyon. Matriarka, kung magpapatuloy ka pa sa panggugulo, bago pa man makapaghiganti si Li Shikai, ay baka wala na ang lolo nyo. Yuxin, pakiusap iligtas niyo ang puno ng aming pamilya. Kapag hindi nahuli ang walang kwentang manugang na ito, pang mawala ang galit ni Young Master Lee. Hindi kikilos si Young Master Lee. Ang tanging makapagliligtas sa mga Liang ngayon, si Young Master Lee lamang po. Puro na lang Young Master Lee. Puro na lang Young Master Lee. Ninuno mo ba iyang si Young Master Lee? Napakababa ng pagkatao mo. Wala pa akong nakikitang hamak na katulad mo. Kung talagang magaling kayo, edi iligtas niyo ang puno ng pamilya. Mahal ko, sigurado ka ba dito? Liang Yuxin, hindi ko pinahihintulutan na tawagin mo siyang ganyan. Kung magagawa ko ang paraan, malalaman ko lang kapag tiningnan ko na. Halika na. Hindi maaari. Kailangang abisuhan ko muna si Young Master Lee. Nang sa gayon ay hindi kami ang sisihin. Gumuho na ang langit. Bumukas ang lupa. Ang maliit na aso. Nawala na. Ha. Aw, 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 aw. Malalim na ang pinsala ng masamang enerhiya. Mas mahirap ito kaysa noong huli. Gumuho na ang langit. Bumukas ang lupa. Ang maliit na aso nawala na. Aw, aw. Patriarko? Patriarko? Ano? Jiang Feng? Tila tuluyan nang nawala sa sarili si Patriarko? Uncle Liang. Ano? Uncle Liang. Kilala mo pa ba ako? Ah, ha, ha, ha. Kilala kita. Ikaw ay... Ikaw ang asawa ni Liu Bansheng. Kilala kita. Ha, ha, ha. Uncle, anak po ako ni Liu Bansheng. Si Liu Qingcheng ito. Ikaw nga ang asawa ni Liu Bansheng. Kahit mag-iba pa ang hitsura mo, makikilala pa rin kita. Ha, ha, ha. Dahil hindi ka tumulong sa akin na labanan si Liu Bansheng, nararapat lang na masagasaan ka. Buti nga sa iyo. Bagay lang yan sa iyo, ha, ha, ha. Wala ka na. Labanan si Liu Bansheng? Bakit kailangang kalabanin ang tatay ko? Kayo ang may kasalanan kung bakit nawala ang nanay ko. Masyadong malakas ang pamilya Liu. Kapag hindi sila bumagsak, kaming mga maliliit na pamilya, paano magkakaroon ng pagkakataong umangat? Ha, 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 ha. Kaya ipinahamak mo ako? Napakasakit. Napakasakit. Hindi kita ipinahamak. Wala akong ginawa sa iyo. Ang nagpahamak sa iyo ay si Li Tian, si pamilyang Li ang may gawa. Patawarin mo ako, parang awa mo na. Maawa ka sa akin. Liang Yuxin. Tingnan mo. Ang pamilyang Liang at si Patriarko. Tingnan niyo kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niyo. Jiang Feng? May pag-asa pa bang maligtas si Patriarko? Sa pagningas ng liwanag, ang hangganan ng buhay at kamatayan ay nagiging malinaw. Gising! Manugang na nakatira sa asawa. Anong ginagawa mo rito? Patriarko, narito si Jiang Feng para iligtas ka. Iligtas ako? Manugang, bakit ka bumalik? Hindi ba't napaalis na kita gamit ang plano ko? Gamit ang plano? Patriarko, matino ka na ba? O nalilito ka lang? Sinasapian siya ng masamang enerhiya at nawawala siya sa kanyang sarili. Pero ang lahat ng sinasabi niya ay puro katotohanan. Uncle Liang, paano niyo ba binalak na paalisin ang manugang ng pamilyang Liang? Ha, 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 ha. Ako na si Liang Fa, nakilala sa pagiging mabuti at makatarungan, ay hindi hahayaang masira ang reputasyon ko. Nang itinakda ko ang kasunduan sa kasal noon, ay nagsisi agad ako. Yung mga manlolokong nag-alok ng kasal, lahat sila ay ako ang nag-utos. Walang hiya. Walang hiya? Oo, walang hiya ako. Inutusan ko si Matriarka na hiyain siya ng husto. Hindi niya kinaya ang kahihiyan bilang isang hamak na manugang, kaya siya na mismo ang sumuko sa kasunduan. Anong kinalaman ng pamilyang Liang doon? Ang pamilyang Liang pa rin ang mananatiling pinakaprestihiyosong pamilyang Liang. Napakawalang hiya. Ang ganitong tao ay hindi dapat inililigtas. Jiang Feng, tara na. Mahal? Liang Yuxin, kahit anong isigaw mo ay walang saysay. Kaming mga pinuno ng pamilyang Liang, hindi pa ba sapat ang ginawa niyong pasakit kay Jiang Feng? Inaasahan niyo ba talagang ililigtas niya ang isang taong napakasama ng ugali? Ako. Pasensya na po. Sister King Cheng, alang-alang kay Yushin, kailangan kong iligtas ang pinuno ng pamilya. Lin, lumayas ang lahat ng kasamaan. Bing, magtago ang lahat ng espiritu. Do, magkaisa ang lahat ng lakas. Z, magbago ang balanse ng mundo. J, Jen, Lai, Qian, Xing, tapusin ang kasamaan.
Toxicologist, anong nangyayari? May dumating na magaling na eksperto sa pamilyang Liang. Sinira niya ang aking spell. Ang pinuno ng pamilyang Liang ay hindi na kontrolado at nahinto na ang pagkuha ng swerte. Toxicologist, anong gagawin natin? Young Master Lee, may malaking problema. Young Master Lee, may malaking problema po. Young Master Lee, may malaking problema po. Matriarka, ano bang magiging malaking problema ko? Young Master Lee, hindi ba nasipa ka? At napuruhan doon? Huwag kang magbiro. Sa mahinang kakayahan lang ng hamak na manugang na iyon, nasilat lang ako dahil hindi ako naging handa. Mabuti kung ganoon. Mabuti naman po, mabuti naman. Ang problema ay ang aking si Yusin at ang manugang na iyon. Hey, Kung ganoon, tila kami ni Yusin ay hindi talaga itinadhana para sa isa't isa. Ngunit, ang 10 bilyong dolyar na ibibigay sana ng pamilyang Lee sa pamilyang Liang ay kailangan ko nang bawiin. wag po. Wag po ninyong gawin yan. Young Master Lee, naguluhan lang ang aking si Yusin sa sandaling iyon. Basta wag po kayong susuko. Siguradong magbabago rin ang isip niya para sa inyo. Gusto mo bang magpakasal ako sa isang babae na pumatol na sa ibang lalaki? Kahit hindi na po kasal, ayos lang kahit hindi kasal. Maaring huwag nang humingi ng titulo ang aking si Yusin. Dahil naglakas loob ang manugang na iyon na galawin ang babae ko? Sisiguraduhin kong matinding parusa ang aabutin niya at pagsisisihan niya ang lahat. Tama. Dapat talaga siyang magbayad ng matindi. Young Master Lee, kailangan niyo pong maningil para sa akin. Maningil para sa iyo? Ang manugang na iyon, walang respeto sa nakatatanda at walang galang. Sunod-sunod niya akong sinampal ng mahigit 10 beses. Isang malaking kahihiyan. Napakalaking kahihiyan nito. Matriarka, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makakaganti tayo sa kanya. Haha, nasaan na ang manugang na iyon ngayon? Himalang Dr. Jiang, nagkamali ako? Uncle Liang, alam mo na pala ngayong nagkamali ka. Sa pagkakataong ito, alam ko na ang pagkakamali ko. Naging bulag ako sa katotohanan. Niligtas ako ni Himalang Dr. Jiang, pero lihim ko pa siyang pinaplano ng masama. Himalang Dr. Jiang, humihingi ako ng tawad sa iyo. Tumayo ka na. Pinuno ng pamilyang Liang? Sinabi ko na sa iyo dati na hindi lang sa katawan ang problema mo. Mas mabuting isipin mo kung sino ba talaga ang kinalaban mo at nagawa pang maglagay sa bahay mo ng yin-yang reversal formation na ito. Yin-yang reversal formation? Ano ang yin-yang reversal formation? Kapag inilagay ang orasyong ito, lihim nitong uubusin ang swerte ng pamilyang Liang, ang buong pamilya ng pamilyang Liang. Ay unti-unting manghihina ang katawan, mawawala sa katinuan, hanggang sa tuluyan silang mabaliw. Normal lang na mawala sa aksidente. Ang isang taong baliw, di ba? Alam ko na, si Pamilyang Lee iyon. Tanging ang mga tauhan lang ni Pamilyang Lee ang may kakayahang gumawa niyan. Ang aming pinuno ng pamilyang Liang ay biglang bumalik ang dating sakit, nawala sa katinuan at nagkakikilos baliw. Pumunta na doon si Yuxin, kasama ang asawang nakatira sa pamilya ng babae. Sinadya kong pumunta rito para abisuhan si Young Master Lee na maghanda ng maaga para hindi tayo maunahan ng lalaking iyon. Hehe, iyon pala ang lalaking wala pang karanasan na iyon. Na nagkataon lang na sumira sa aking orasyon. Gamitin natin ang pagkakataong ito para tapusin silang lahat. Tama, ubusin silang lahat. Matriarka, tara na. Toxicologist. Tama yon. Ginamit ni Pamilyang Lee ang ganitong paraan para mangagaw ng hindi kanya at pinahirapan ng maraming pamilya sa Jiang Province. Kasama ba ang ina ko sa mga sinaktan nyo hanggang sa mawala? Wala akong kinalaman doon. Totoong wala akong kinalaman doon. Kahit mukha akong pera at gumawa ng maraming masasamang bagay, pero ang tapusin ng buhay ng iba, hindi ko iyon kayang gawin. Kung ganoon, sa pamilya namin, ano ba talaga ang nangyari? Noon ay malakas ang iyong amang si Liu Bancheng at hindi niya gustong sumama sa kasamaan ni Pamilyang Lee, kaya lihim na kumilos si Pamilyang Lee para sirain ang swerte ng pamilya nyo. Ang pamilyang Liu nyo ay biglang bumagsak hanggang sa maging mababang pamilya na lang kayo at ang ina mo naman ay nagkaroon ng aksidente. Patriarko, bakit kailangang si Lee Shikai naman ang umatake sa atin? Ang hayop na iyon, nakikita niyang wala akong anak na lalaki sa pamilyang Liang. Interesado siya sa mga pag-aari ng pamilyang Liang natin. Gusto niyang kunin pati ang tao at ang pera. Kaya niya tayo ginaganito. Mabuti na lang at nandito si Himalang Dr. Jiang. Nasira niya ang kanilang masamang plano. Magaling, napakagaling. Tunay na nakamamangha. Eksaktong nahulaan ni Uncle Liang ang lahat. Detektibe ka ba? Sayang nga lang. Dahil ang proteksyon para sa inyong mga ari-arian sa pamilyang Liang ay nawala na rin. Sayang. Talagang sayang. Lee Shikai, napaka-ambisyoso mong bata ka. Nagawa mo kaming parusahan para sa aming kayamanan. Hais, nagkakamali po kayo ng tingin sa akin? Pinuno ng pamilyang Liang? Tinutulungan ko nga ang inyong pamilyang Liang na maging pinakapangunahing pamilya. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Matriarka. Talagang nahihibang ka na, Patriarko? Bakit mo pinagkakatiwalaan ang manugang na iyan kaysa kay Young Master Lee? Matriarka, hanggang ngayon ba naniniwala ka pa rin sa halimaw na si Lee Shikai? Tayong lahat sa pamilyang Liang ay napahamak dahil sa kanya. Manahimik ka. Lahat kayo ay mga traidor. Puro kayo mga traidor. Matriarka. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba makita kung sino ang tama at mali? At sasapi ka pa sa kasamaan? Wala kayong alam.
Nagbigay ang Young Master Lee sa pamilyang Liang ng 10 bilyong dolyar. Kung hindi dahil sa Young Master Lee, ang pamilyang Liang ko ay matagal nang bumagsak. Ang Young Master Lee lamang ang huling pag-asa ng pamilyang Liang. Tama iyan. Isang grupo ng mga bulag, hindi nila makilala ang tagapagligtas mula sa kapahamakan. Magbibilang ako hanggang 3. Kung hindi ninyo huhulihin ang manugang na iyan at luhod na hihingi ng tawad sa Young Master Lee, palalayasin ko kayong lahat sa pamilyang Liang. Nababaliw na. Nababaliw na. Talagang nawala ka na sa katinuan. 1, 2, 3. Mabuti, napakabuti. Lahat kayo ay kinalaban ako. Kung ganoon, paparusahan ko kayong lahat. Young Master Lee, tapusin silang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng pamilyang Liang. Hehe. Toxicologist, kapag nawala na silang lahat, sa atin na ang buong pamilyang Liang. Ha ha ha. Ha 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 ha. Papanuorin ko kayong lahat sa Young Master Lee na lumuhod at magmakaawa. Ang pagbabaliktad ng kapalaran. Matriarka. Young Master Lee, mali ang nakuha mo. Hindi mali ang nakuha ko dahil ikaw talaga ang pakay ko. Young Master Lee, magkakampi. Tayo. Hindi. Uubusin ko kayong lahat. Kayo sa pamilyang Liang kasama ang walang kwentang asawa na yan ang sumira sa akin. Paparusahan ko ang buong pamilyang Liang. Apo, iligtas mo ako. Patawad, nagkamali ako. Toxicologist, pakawalan mo si Matriarka, isuko mo ang iyong kapangyarihan, at bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Hehehe. Isang batang wala pang sapat na karanasan. Ngayong araw, walang makakaalis dito ng buhay. Kumanda ka. Lakas ng langit at lupa, dinggin ang utos ko, makulog na, 9 na langit, lipulin ang kasamaan. Kulog at kidlat. Nagagawa mong kontrolin ang kidlat. Matriarka, Proteksyon ng dilim. Mabait na Apo, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Talagang nabulag ako. Nagpapasok ako ng masamang tao sa bahay natin. Wakas. Young Master Lee, hindi biro ang lakas ng batang ito. Bumalik ka, tawagin si matandang tagapagtanggol para harapin siya. Alis na.